Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang gabi po, Mindanao. Ito ang Cross Talk. Yes, mga kabrigada, samahan nyo kami sa loob ng 30 minutos kasama si Kabrigadang Belinda Salis Canlas. Ang isyu na ating tatalakayin ngayong gabi, kailangan bang ipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Good afternoon. Yes, almost evening na, Kabrigadang Belinda. Yes, and happy International Women's Month. Yes, and speaking of Women's Month nga, Kabrigadang Belinda, no, gusto ko lang i-point out kanina yung isa sa mga balita natin na isang babae umano na parang nabastos ng isang konduktor ng van na sana ay parang akma siyang halikan. Well, sana naman, kahit na babae, alam naman na weak talaga yung babae. A reminder lang para sa ating mga motorista, no, ang babae po dapat minamahal, hindi po binabastos. At ginagalang. Opo, exactly yan. So, anong gagawin natin sa lalaking yon? Well, sana kung hindi man natin siya mahabol, sana naman makonsensya siya. Meron ka naman sigurong kapatid, di ba, na babae, o yung parents mo naman, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung parang ginagawa mo na rin sa ating Panginoon. Yes, at saka because that's really very relevant right now because it's International Women's Month. We would like to encourage all our women out there na if you are disrespected in a way, kailangan talagang you assert your right. Ang sabi nga ng isang kaibigan ko, isang malaking official na ngayon sa PNP sa Camp Crame, ang sabi niya, ang una daw gagawin ng babae, if there is an occurrence or an opportunity na siya ay ma-harass or mabastos, ay sumigaw. So, dapat, yun nga iba di ba? Usually, ang reaction ng iba, especially sa mga kalalakihan na, daw tayo mga babae. Kasi nga, once na ma-hurt lang, gano'n na agad. Pero it's a must din naman para malaman din naman na you are being harassed, na kung manahimik ka lang dyan, hindi ka talaga mapapansin and you will not being rescued by anybody else. Yes. So, in that case, for other women out there who may be in that situation later on, na kung merong lalaking mag-harass sa inyo kahit in a van, in a room, in the CR, yes, exactly, especially in the cinemas, sumigaw talaga because a shout daw or a yell will attract attention. Yes, so exactly. people will be drawn to you. So that is your defense. Ipaglaban yung karapatan natin mga babae. Very good. Very relevant to the International Women's Month. So the topic right now na dapat tatalakayin natin, this is the topic that is given to us by my co-host, Attorney Khan. Ang sabi po niya ay dapat daw nating tatalakayin ang 4Ps. Or this is also called the CCT. Yes. Well, which is, conditional cash transfer, yung panahon pa ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Na kung saan mga kabrigada, no, kung dati nga, ang budget pa lang nito, Brigada Belinda, na-shock po talaga ako na kung dati ang budget po ng CCT ay umaabot lamang ng 5 billion pesos sa buong Pilipinas. Ngayon bilang 4Ps na pinagpatuloy ng Pangulo natin na si Pangulong Benigno Aquino III, nasa 62 billion pesos na. Correct. Look and see the difference, napakalaki na. Sinyalis ba ito, Brigada Belinda, na habang tumatagal, marami talaga ang namumulubi dito sa Pilipinas? Ang goal kasi niya, kung talagang we study the program, alam kasi natin yung CCT, yung Conditional Cash Transfer po ng government, it's patterned after Latin American countries. Yung Brazil, yung sa Mexico, yung meron silang ganung programa. Ang program kasi na ganyan ay, ang kanyang purpose talaga is to reduce poverty. Parang pang-combat. So to combat poverty and reduce it, government is implementing the CCT. Ngayon, ang purpose ng CCT ay para ang isang pamilya ay maging, for example, families belonging to the
yung below the poverty Yes, line na yes, threshold. exactly. Yun ang tutulungan. Pero, kaya nga conditional ang word because dapat meron silang mga conditions na Yes, i-meet. exactly. Yes, kung hindi nila ma-meet yun, ay hindi sila magiging beneficiary. Okay? So, they are given like, let's just state the amount. For every family sa kanyang tinatawag na social assistance, meron siyang 500 pesos. Yes. Ang social assistance po, mag-meet ng kanyang immediate need. Okay? And the other one is the social development naman para sa mga bata na from ages 0 to 18, makapag-aral sila. So for every 3 children in the family, meron silang tag 300 each. That's maximum. Maximum na yan. Yes. So ibig sabihin, per family merong 1/4. Pero kung titingnan mo, 1/4 is very small. Yes, exactly. Diba? So kailangan meron pa rin kita ang family. Pagdagdag lang po ito, para lang po na matulungan ang family. Kasi ang paningin ko po ng gobyerno, ng ating pamahalaan is long term. Kasi diba, for example, naintindihan ko kasi siya sa aking pag-aaral na, for example, your kid, 0 to 18, papasok mo siya sa elementary, high school, and ngayon kasi ang kanilang pinopropose ay bigyan din ng CCTE, gagawin siyang expanded, na isali na yung college education. So, ang gusto kasi natin is yung estudyante na coming from the poorest of the poor ay mag-aral, tapos makapagtrabaho eventually. So, the cycle of poverty is cut. One thing na nagustuhan ko sa 4-piece na programa, hindi lamang siya na masasabi natin pantawid na pansamantala lang. One thing kasi na isinusulong ng nasabing programa, itong pagbibigay ng edukasyon sa pamilya. Especially itong, hindi naman natin maipagkakailan ng Pilipinas, ay masasabi natin lumalaki na yung populasyon natin. So one thing din na ini-issue dito sa 4-piece, itong pagbigay ng edukasyon sa pamilya, kung paano itong family planning. So na kung saan, kung ano ba, especially yung mga bagong parents ngayon, kung ano ba ang consequences kung magkakaroon sila ng malaking pamilya. Which is isa sa naging tinuturong dahilan ng pagiging pulubi ng isang pamilya is itong malaking bilang ng kanilang pamilya. So therefore, sa isang pamilya, masasabi natin ang 1/4 is really not enough for every month na pagkakakitaan. Kung tayo pa nga lang, yung daily allowance pa lang natin, 100 pesos is not enough. How much more kung pinapakain ng isang pamilya nasa 5 o meron pa nga yung 10 miyembro ng pamilya. So paano nila pagkakasyahin ang nasabing bilang? Yes, Brigada Belins. Exactly. So, ang sinasabi nga, social development daw, kailangan na ma-address ang intergenerational cycle of poverty. So, paano ito mangyayari? Ang sinasabi nila, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng yung mga bata 0 to 18, lalo na yung mga 0 to wala pa sa teens, no? Dapat meron silang health check-ups. Yes, exactly. And then, meron silang for pregnant women. Kasi mas maganda rin kung may pregnant women sa isang pamamahay. So, pregnant women, meron silang health check-up. And then, children aged 0 to 5. Okay, regular yan ha. Tapos, deworming for children aged 6 to 14. And then, enrollment of children in daycare, elementary, and secondary schools. So, yun dapat ang mga conditions na ma-meet. And on top of that, meron pa silang tinatawag na family development plan, di ba? Na kailangan merong training sa family on how to build relationship, how to strengthen family. So makita mo na maganda ang purpose niya. Di ba? So where will you find a program like that? Yun lang, Faith. Ang sinasabi nga is, hindi ba daw ito magiging dole out? Na parang binibigyan mo na lang sila, hindi na lang sila magtrabaho because there's money anyway. Exactly. Kasi nga, isang balita o isang documentary yung napanood ko kanina. Parang in-internalize ko yung 4-piece, which is ngayon ko lang talaga na-realize na ganito kaganda yung programa. But then, hindi lahat ng maganda, puro na lang maganda. Meron talagang disadvantages. Tulad na nga, kung mapapansin po natin sa Manila, specifically sa Intramuros, marami talaga yung bilang ng mga tao dyan na nasa squatters area talaga. Now, most of them, based sa isang documentary na miyembro umano ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino program, most of them are members of 4-piece. Pero bakit hanggang ngayon pulubi pa rin? Kasi nga siguro yun yung pagkukulang ng ating gobyerno siguro. Kasi nga kung well-educated sila sa nasabing programa, siguro magagamit nila ng maayos at hindi siguro mapunta lang sa mali or hindi mapunta sa wala lang yung program sana o pantawid na cash sana sa nasabing pamilya na hindi siya mapupunta sa walang purposes, kumbaga. Kasi nga kung well-educated yung family na humahawak ng nasabing pera, which is
well monitoring ang kulang doon. Yes. So it means na kahit gaano pa kalaki yung pera, kung hindi naman nila kung hindi sila marunong gumamit noon, useless talaga. Kasi nga maliban pa doon, isa din sa makikita nating problema is that sa ngayon, sorry to say, but then papalapit na yung election. Ginagamit yung mga pulubi na especially yung mga na kumukuha ng ganitong klaseng programa, ginagamit yung nasabing programa para lang kunin yung kanilang boto. Which is kung hindi umano bubotohin yung kandidato, baka umano tatanggalin sila sa nasabing programa. That's very bad. Okay. And I also, because you are mentioning monitoring, it is true. Yes. If we visit the website of the Department of Social Welfare and Development, yes. makikita natin doon na meron talaga silang nakalagay doon ng mga hotline numbers and contact persons and contact pages na doon kayo magreklamo kung meron kayong nakikita na hindi karapat-dapat na maging beneficiary. In fact, every time na they will come out with a new list of beneficiaries, they publish it in conspicuous places para makita ng tao at makapagreklamo sila kung yung mga beneficiary na yon ay hindi anong tawag doon? Hindi qualified to accept the benefit. Kasi nga, ang sabi nila, lahat daw ng programa ay may leakage. Ibig sabihin ng leakage, mayroong mga hindi imperfections along the way. Exactly. So kung may imperfection yan siya, tayo ang tutulong. Kaya yung palagi kong sinasabi government of the people, for the people, and by the people. Ibig sabihin, we should be involved in governance. Ngayon, kung may reklamo tayo na nakikita natin na hindi sila qualified to be beneficiary, then we complain. Let's not complain to Juan Tamad on the side. Yes. Walang mangyayari. Let's not complain to the people in the sidewalk. Walang mangyayari. Yes. Complain to the rightful office. Doon ka magsasabi na these people are not qualified beneficiary para matugunan yung inyong mga reklamo. Kasi kung ngayon, for example, ngayon tingnan nyo, according to data, sa August 26, 2015, alam mo ba nga, there are already 4,353,000 active household beneficiaries. Ang dami. Of which, 570,000 are indigenous households. So, expanded na siya. Meron na siyang tinatawag na modified conditional cash transfer kasi kasali na po yung mga indigenous families, street families, children in conflict with the law, and then yung mga na-displaced dahil sa man-made calamities like Yolanda, like earthquake, tapos person with disability, and then families na mayroong mga terminal disease ang member. So nagiging modified, hindi lang para doon sa mga unang naging qualified, but it has expanded to include a lot of citizens in the country. Kasi nga ang purpose nga is, ang sabi nga ni Carrie kanina, put a dent to poverty. So I think for me, na studying the program of government, it is good. That's why siguro na talagang pinush ni President Aquino yung 60, magkano yun? 62 billion 62 pesos. billion from the original. Only 5 billion pesos. Yes, that's- Which is ang 62 billion sa 2015 pa lang yan. How much more sa 2016 natin na Exactly. budgeting. And you've mentioned kanina, Brigada Belinda, when it comes sa Juan Tamad na sinasabi. Yes. And mentioning also itong monitoring. Well then, Yes. ang 4Ps naman, hindi naman siya only responsibility lang ng LGU. Correct. It's both responsibility po tayo ng mga nakakatanggap ng 4Ps. Na kung Yes. saan mga kabrigada, pag once nakatanggap ng 4Ps, sa part ng LGU, hindi lang din dapat na ipamimigay lang natin. Dapat, kung i-compare natin siya sa livelihood program. Ang livelihood Yes. program is useless po ang pagbibigay natin ng information or knowledge sa tao kung wala po tayong maibibigay ng budget o pondo, tama po ba? So, pag once na binigay natin itong programa sa isang pamilya, so we must educate them kung paano, kung saan tutungo yung kanilang pera, and we must make sure kung they are really tama ba silang tao na pwedeng makakatanggap nito. Kasi nga, sa una-una pa lang na purpose nito is yung pantawid talaga. So it means Yes. pantawid, hindi siya permanent. So according nga, there are only 5 years na contract itong nasabing programa sa kada pamilya. Now sa 5 years na yan, ano ba ang kayang gawin ng isang pamilya para itong 4Ps na program naman ng ating government ay masasabi nating magagamit talaga. So dapat, hindi lang natin dapat i-focus sa pera na ipamimigay. Dapat
one thing siguro na masasabi natin i-enhance ang nasabing programa is that we should implement some livelihood programs na pwedeng paggagamitan kasi nga hindi lang naman education and health yung focus natin dito. Paano yung pangkabuhayan nila, which is we really need permanently na pamatagalan talaga. Kasi nga yung purpose natin pantawid lang eh. How much more yung sa succeeding another years after 5 years, which is yung suporta natin na ibibigay sa mga pulubi nating kababayan. Exactly. Kaya nga intergenerational. Ibig sabihin, if ma-implement ulit yung kanilang proposal ngayon ng DSWD na i-extend siya so that those beneficiaries na mag-graduate ng elementary and high school will also go to college. Yes. Kasi kung magdagdagan ng pondo for the college, then they will work, and then they will be able to uplift the lives of their parents, of their siblings, di ba? So, yun ang purpose niyan. Kaya hindi siya nakikita in 2 years pa. Kasi sa 2 years time, makikita mo lang dyan siguro yung mga bata maging healthier, nutrition-wise. Pero hindi mo pa makikita na mag-uplift ang kanilang family or standard of living kasi wala pang nakagraduate na makatulong. In fact, sabi nga doon sa isang report na nabasa ko, President Aquino is happy because there are now 2 graduates of this program na nasa UP na nag-aaral. So, ibig sabihin na yung, kasi nakita nila in their study na motivated yung mga bata na mag-aral because of the CCT program. Because nga, meron silang inspiration to go to school because they know nga, masupported yung kanilang pangangailangan sa eskwela. So, if we can inspire the young people to do that, then we will already break the cycle of poverty in their heads. Yes. Kasi yung kultura kasi ng minsan there is the culture of poverty in the head. Yes, kasi so, pulubi kami, ganun lang lagi yung sabihin rason. palagi yun, kultura ng kawalan. So sabihin nila, ay poor man good me, ay pobre kami. So that means to say that the culture is there. So we have to break the culture. Yes, exactly. And if we are able to encourage and inspire these young kids to go to school, kasi lumabas sa study na yung mga merong mga natatanggap dahil sa 4Ps ay talagang inspired to go to school. Yes. And then they finish elementary. Yun lang, ang sinabi din sa study na kung elementary lang ma-finish mo, 45% daw na percentage, mas malaki ang sahod mo kung nakaka-graduate ka ng high school. Yes, So, dapat mag-graduate sila ng high school para 45% higher ang kanilang salary, but better kung mag-graduate sila ng college. That's how important itong education na tinatawag natin kung paano sila ka-well-educated sa nasabing programa. That's why we as part of LGU sana, we must educate those people kasi nga hindi naman talaga natin maiwasan na yung mga far-flung areas ng mga kababayan natin hindi talaga naaabot nitong programa. So that's why useless ang pagpapadala natin ng pera kung hindi sa saktong pamamaraan natin gagamitin. But then ito, Brigada Bilins, isang concern natin, nagagamit ba talaga ng maayos ng ating LGU, which is sa 62 billion pesos, napupunta ba talaga yan sa bawat pamilya na nangangailangan? Yes. If we want to believe it as informed to us, as informed by the offices na in charge. Kasi hindi kasi siya pupunta ng mga tao. Dapat kasi kada beneficiary meron siyang anong tawag doon? I think an ATM. Yes. He has to open or she has to open this account with Land Bank. Yes. And doon diretso. So hindi siya dadaan ng isang politiko. Ngayon kung dadaan siya ng isang politiko, hindi na yan tama. Yes. Dapat merong magsumbong kung merong dadaan sa politiko. Kasi if we read it right, hindi talaga siya dapat magdaan sa isang person, kundi diretso yan sa bank. Yes. Or sa isang agency or sa isang business entity engaged in kanang mag-serve ng money or mag-release ng money or like mga anong tawag natin ngayon ng ating mga money transfer na mga shops or mga stores, doon siya magdaan. So, we can say that hindi talaga siya dapat. May pinatutunguhan, gano'n. And then, another thing is, yung sinasabi mo kasi, Faith, na ilan ba talaga sa buong rehiyon ng Pilipinas ang merong programang 4Ps. According to data, 17 regions in the Philippines, covering 79 provinces and 143 cities, plus 1,484 municipalities. Kuntakin mo naman yan. Gaano kalaki yan? Sa 90 million na populasyon ng Pilipinas, 33% ang masasabi nating pulubi, which is masasabi nating below the poverty line. So, mantakin mo sa 100%, 33% napakalaking bilang nun. Yes. And which is, most of them na hindi lamang sasabi mo kanina, Brigada Belinda, na hindi lamang priority nito ay yung nangangailangan na mga pulubi nating kababayan, which is makikita natin sa mga cities. But then,
included na also dito yung mga disabled person Yes. and yung mga tao na nasa far-flung areas, yung mga lumad in other words. So, masasabi natin na malaki talaga siyang naitutulong. But then, sa binanggit mo din kanina, Brigada Belinda, na sure talaga na dederecho sa mga tao. But then, isa kasi sa issue ngayon, sa nabanggit mo nga kanina lang, na baka naman kasi gagamitin itong nasabing programa, as we all know, yung present administration na in-enhance talaga itong 4Ps. yes. Baka naman kasi sa susunod na administrasyon, kumbaga gagamitin lang pang blackmail itong nasabing programa just to stay these people sa recent na administration just to continue this program. Ito yung nakakatakot ngayon. Na baka naman matatakot na yung mga tao, kumbaga kahit hindi na nila gusto yung present administration, napipilitan na lang dahil nga sa nasabing program. Kasi nga, pantakot umano. Kasi nga, sa recent na balita ng DSWD, na ginagamit umano siyang pantakot sa mga beneficiaries nitong 4Ps pag hindi sila iboboto. Oh, that's very bad. Yeah. If that is true, we have to validate, and if it's validated, it has to be stopped. Hindi pwedeng ganun kasi the program has its noble purpose. Ang purpose ng program talaga is matulungan na ma-reduce, ma-reduce ang poverty natin sa bansa. Ngayon, kung gagawin siyang issue ng politics, at gawin siyang pupolitikahin siya, it's no longer serving the purpose. Dapat talagang merong safeguards. And I also know for a fact na the safeguards are there because maraming nagmamatsyag nito. Yes. Maraming nagmamatsyag na NGOs. Controversial eh. Maraming NGOs nagmamatsyag, maraming mga professors, maraming mga belonging to the academe. They are having, nababasa ko nga, yung kanilang mga literature, mga sinusulat tungkol sa 4Ps. So, meron siyang safeguards. Yun lang, tayo rin magmatsyag para hindi tayo madala kung ano man yung mga masamang motives, pakay ng ibang mga tao na they want to make use of the funds for other purposes, which we hope is not true. Na ngayon, in the past, alam ko, kasi may mga critics in the past na nagsasabi talaga na merong mga beneficiary na hindi talaga deserving. Sa sinasabi nga, Brigada Belinda, according nga sa isang question dito, masasabi ba natin na nagdedepende na ngayon ang mga Pilipino sa nasabing programa? Sa tingin I mo? would say that those who belong really to the poorest of the poor. Yes. Yes. Pero like I said, even if they become dependent on it, it's not sufficient to meet their family need Yes. for a month, di ba? So hindi pa rin sapat. So ang sinasabi kasi they will have 1,400 in a month. Oo, napaka-konti. That's very small. So, ibig sabihin, the couple or the father and mother still have to work so that they can meet the family's needs. Ito ay, yun nga, pantawid, pangdagdag ng kanilang kita. So, hindi ibig sabihin nito na immediately, ay, sabi nga ng isa... Lalago agad. Oo. Ang sabi nga ni ni dating Akbayan Party List Representative Walden Bello, ang sabi nga niya is, this is not, he's criticizing it. Yes. Ang sabi niya, this is not daw a formula to reduce poverty but only to contain it. Yes. Parang i-contain mo lang siya because parang superficial lang ang kanyang pag-impact on society. Pero for me, hindi naman siya superficial because... Depende sa gamit. Yes, di ba? So, hindi tayo ako, as personally, I don't believe na it's a dole-out. I believe it serves its purpose. Yun lang, magmatsyag tayong mga Pinoy para make sure that the program will really go to the rightful beneficiaries. Yes, And but it is really written, no, na wag mong bigyan ng isda yung tao. Yes. Turuan mo siyang maghanap ng isda. Well then, depende kasi yan siya sa gamit. Kahit na masasabi natin na kung naga-depend man sila, pero responsibility din yan ng LGU on how to educate them kung paano nila gagamitin. Kasi nga, wala talagang papupuntahan. Kahit yung sweldo ng isang empleyado, wala talagang mapupuntahan kung hindi niya alam kung paano mag-budgeting, which is kinakailangan na itinuturo sa kanila. So, simpleng bagay pero mahirap gawin. Pero for the purpose na for them na guminhawa din yung talagang guminhawa yung kanilang buhay, is that we should educate them na gamitin sa tama ang nasabing programa. And since we are, para sasabi natin na, well, alam natin kung paano talaga yung nasabing programa, dapat i-impart natin sa kanila at huwag dapat natin silang pagdadamutan kasi karapatan nila yon. Yes, and before we end, ang pinakamagandang nakita ko doon sa 4Ps na program is yung, sabi ko nga, family development sessions. Na meron talagang session to educate them on family relationship, on building a strong family, and family care, and all. So, ibig sabihin, this is just not a solo and one sector or one topic program. Yes. It is
parang buo. Yes. Meron siyang Lahat na. Financial aspect, nutrition, health, education, and then kasali yung sessions that will strengthen the family. But all in all, we must be responsible. So, hindi lang yan siya responsibility ng LGU, but we as beneficiaries, Yes. kailangan makipagtulungan para, hindi naman para sa kanila yan para yan sa atin ng mga beneficiaryo. So, dapat makipagtulungan tayo. Kung may seminar man na kailangan nating atinan, so kailangan nating atinan kasi nga, given na nga yung nasabing programa, so dapat mag-i-effort din tayo as respond for the said program for our development. Yes. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programang Cross Talk. Yes. Mga issue na kailangang malaman ng publiko, ating tatalakayin. Ako si Belinda Sales Canlas. Ay, mga isyong mapasosyedad at individual. Dito lamang sa Brigada News TV. Sa ngalan ni Brigada Attorney Can Balyeque, ako si Brigada Faith Dandoy at ito ang Cross Talk!